Gitimahan kini sa nagaingol the secret of true success. Siguro kitang tanan nangandoy nga maglampos gyud ta sa ato ang plano. Maskin kitang mga minyo na sa unang nga parehas bata sa ilaha mangandoy nga Lord. Jeremiah 29:11. No? Ginapuktan yun na nga maglampos pero kung hamtong na mo pareha sa amua, uy daghan na hinuon ang pangandoy. Nagdaghan pila ka buk imong anak. Alam mo ko na imong pangandoy sa imo pang kaugalingon sa partner pa nimo, sa pamilya pa nagkadaghan hinuon mo na nga lead na to ang successful nga pagkinabuhi. Okay? Kini makita sa atong scripture din ha sa 2 King chapter 18 verse 5 to 7. Then makita po ni siya sa 2 King chapter 20 verse 1 to 3 and 2 King chapter 12 verse 19 and Isaiah chapter 38 verse 3 and Isaiah chapter 39 verse 1 to 8. Makita po ni daghan po pero karon focus ta dinhi sa 2 King chapter 18 verse 5 and 7. No, diha lang ta mag-focus. At least naatay sumbanan. Sa ato ang pagpadayon, padayon ta sa paghimutang sa tunghunahunang kasing-kasing kanunay tang nagapangayos sa grasya tabang sa Ginoo sa tong ginampi. Alang sa intro, gusto na ko nga hinumduman na kabla ko ngayon, memorize lang tanan, no? Gusto na ko hinumduman nato karon naghaponon katong nagaingon nga ang hindi marunong. Lagi. Memorize good. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Siguro mga tag-as na takaron og mga kalidad natapos pero please we humble ourselves always. Magpaubos na kanunay kay kining atong nabatunan dili gud ni ato no? Iya haragid ni sa kahitasan mo na nga kanang mga kato nga pulong na mahinumduman biya to nako usahay mo uli ko sa amua nako dapat gid ay mo uli ko sa amua kun asa ko gikan kung unsa ako ang matabang muila sa mga alagad sa Ginoo didto no okay dasa tong pagpadayon summary lang hamumol lang nga ato ang hisgutan ang kinabuhi ni King Hezekiah siguro kamo memorize na ninyo. No, nakabalo na maana pero gusto lang nako sa hamubo nga ato ang hinumduman ang kasaysayan siya ang kinabuhi no ana pa siya dinhi the historical event or the reformation of Judah katong mga lugar dito Jerusalem, Judah, Israel no ug ang kalaban nila nga kung kinsa may nakabasa ni ini kay manghamtong naman pulbo sa ako katong involved din niya ang Azera no napoy Diyos nga Azera, Diyos man to siya, katong musimba og Diyos dos. Pero katong Assyria, katong kalaban nila nga lugar. Okay, ato na unyang hinumduman. Then, ingon siya din nga, after years of idolatry under King Ahaz, katong dating nga king, the nation of Judah was in spiritual and political decay. When Hezekiah became king, he didn't just fix the economy, he tore down the high places and restore the temple. Wow, no? Kuan jud siya og mga plano. Alagad jud siya sa Ginoo, no? O kanang muila jud siya sa Ginoo. Spiritual jud sa temple jud siya sa mga nindot nga mga butang jud ang iyang tinguha. Then ang mga tawo na involved dinhi nga nganong nag-success siya the faithful king and the prophet. Who is the prophet? Isaiah. Then, hinumduman lang ito kadyot ha, nung siya din hinga. King Hezekiah, known as a king who held fast to the Lord. Nganong successful siya. Known as a king who held fast to the Lord. Then, Prophet Isaiah, he provided divine counsel and encouraged Hezekiah to trust God even when the Assyrian army surrounded them.
mura og sila need yun ang kanang magtinabangay no para sa kalampusan ingon ana dili magsulo-solo no man is an island no need yun diha sa pamilya diha sa katilingban need yun ang kining magkayusa okay dugang pa nga information sa kinabuhi ni Hezekiah ingon siya nga usa siya ka matinud-anon or matinud-anong hari sa iyang pagkahari. Nganong nagsakses siya kay matinud-anon siya. And during the time na ay Diyosa nga si Asera nga siguro kita din naka-experience na madyog ministry. Lisod kaayo nang ikaw nagluhod, nagyugmo sa Ginoo kay ampuan ang mga tao nga damo pagid mo ina sa Ginoo pero naa koy tudlo nga magsimbag Dios. Dahil ting lisura na. Kung Ginoo makahalang ka. Uy Lord, kanus apa man na sila makahinumlum kung kinsa ka, no? Sa una pa dahil lang panahon, hangtod karon. No kami ka-experience yun ni ana. Sa una pa po dahil na, no? Nagasimba po og Dios, nagahimog mga ribulto. Ingon ana po dahil sa una, mo nang nadala hangtod karon. Okay, mo na si Asera. Then ang usa ka kalaban dito nga hari sa Assyria mao si Sennacherib, Sennacherib. Lisura mga pangalan sa una no pero kay mamang yun ang ilang ang kaaway ni King Hezekiah si Sennacherib o katong mga kasundaluhan sa Assyria nga kauban ni Sennacherib nga hari nila dito. Mao na siya. Hiskutan lang ng ato kadyot ni ngano naglampo si King Hezekiah kay di biya lalim pod ang ihang mga kalaban no. Okay. Ang mga kasundaluhan sa Assyria nagtukod og kini. Karon experience jud dato ni katong mga naga-ministry. Ang mga kasundaluhan sa Assyria nagtukod og mga kampo duol sa Jerusalem aron sa pag hinay-hinay ug guba niini. Diha sa sitwasyon nato karon kay siyempre kaagi naman nino igo naman lang ta naghinumdum sa himo sa Ginoo sa ila ang ato karong gipangandaman kining kita nga atong giatubang karon no. Maskin wala ka nag-ministry pero ang imuhang pamilya, ang imuhang kabanay no. Ingon ana gihapon. Then si King Hezekiah, mubati po siya og tawhanon. No? Dahil panahon nga mubati siya og pride. Si King Hezekiah naa sa tawhanon tungod sa iyang garbo nga dili magpaubos sa Ginoo. Mabasa na nimo dito naa pud ay, no? Dili jud pud perfect. Hangtod karon mo na moingon sila nga, may taong perfect. Pero dili nato nakuptan. No, kay nga naman na ay Diyos na to nga labing gamhanan. Ana. Then, ingon din gisilutan sa Ginoo ang mga taga-Joda o taga-Jerusalem tungod sa pagkamapahitas ni King Hezekiah. Ug nakita kini ni King Hezekiah nga dili maayo sumala sa mabasa dito ug iya gayong gipaubos ang iyang kaugalingon ug wala gayud gipadayon sa Ginoo ang maong silot. Dako gyud ay kahimuan. Maskin sa una o karon mo nagiingon nga ang Dios sa una o karon walay kausaman. Tungod sa nakita ni King Hezekiah nga dili maayo ang pagpataas siyang kaugalingon, iyang gipaubos kini og miilas siya sa Ginoo ug wala gipadayon sa Ginoo ang silot ngadto sa Juda o Jerusalem. No. Amo po nga paghinumdum sa kaagi sa kinabuhi ni King Hezekiah. In our present situation, sa atong kahimtang karon sa atong pagkinabuhing Kristohanon, kasagaran sa ato adin hinay ministry. Bisag mingon ka nga dili ka wala ka nag-eskwela Bible school pero ang imong ministry nas katilingban pod. No, laatay kaugalingon nga kana bitawng gimbuhaton ngon ana. Na sa atong kahimtang karon wala tay Assyria nga lugar nga kaaway.
No? Wala tay sinakirib nga tao nga kaaway. Pero naay sama kanila nga bantayanan nato. Karon, di ko mukuha sa inyong experience kay magkamali pa ko. No, mingon mo, ay di man tumao. Dito ko magkuha sa experience na mo ni Pastor bilang mga alagad sa Ginoo. Mag 19 years na mi dinha sa Lapan Perez karon. Na, pero grabe pud og mga luha. Mga pagsulay, mga kaagi na. Daghan mi og kaagi din na sa among pamilya na ay panahon nga buot gubon ang among pamilya. Pero ako mabuntag pagtak-ang na kog linungag ana adto jud ko sa simbahan luhod sa pulpito. Hilak sa Ginoo. Imong pagbuot Lord nganong naa mi dinhi. Ayaw mi pasandi. Mangayo sa Ginoo, mangayo sa Ginoo, mangayo sa Ginoo. Tentasyon. Hello? Mag-serious na kayo. Hi! Naa din na ang tentasyon sa ministry. No, kabalo ko daghan din nga namuhat sa bulhaton sa Ginoo. Maskin sa inyong panimalay, maskin sa magtiayon na ay mga tentasyon. Ako lang yun yung kay part man ni siya sa kalampusan. Di ba? Maskin padayon pa ta sa ampo, padayon pa ta pangayo sa Ginoo nga magpapandong ta siyang gawom kay napa may daghang katuigan. Di sa ato ang pag tuman sa iya ha, ubad iyang gahong grasya. Na mga tentasyon kang pastor. No? Naabot tong higala ni pastor sa una, kabalo siyang wala si pastor, moadto siya parsonage. Na puro na lang ko rebuke. Jesus name. Paulian na ni Lord. Tayo kaya sa silingan ang parsonage. Ngun ana. Then, naipanahon nga, naagi to'y panahon, anak ko nga Lord, murag hapit na magiging mabungkag ng among pamilya. Anak ko. Ang mga bata, kuhawan ang atensyon. Kuyog-kuyugon, ug asa mga ligo og sapa, asa mga ligo. Unya og madisgrasya balik sa tuwa inahan. Nako nga Joy. Nga Joy, kuyog ka Joy. Ako bahala sa imong papa. Siya lang daw bahala kang pastor mukuyog lang si Joren niya uroy madisgrasya. Ang atensyon sa bata tuwa sa ilaha, wala sa imuhang inahan. Kasi paita. No. Moto ingon kong dili ni maayo. Kinsa man di ko Joy. Linganan ako sa kinsa man di ko. Oh, manong dito lang man siya kang papa nimo mananghid. Siya nay bahala nimo. Oh, kay og madisgrasya si Joren, balik man sa mama. Na ay mga ingon ana nga alang tusunon sa ministry. No. Kuhaw ng attention sa imuhang partner. Oh, managid ko. Pero mulhod lang gid ko sa Ginoo. Sangpit sa Ginoo, Lord, Lord. Ampo, ana ra gid ko. Napay panahon nga paningkamutan nako nga makapuasa ko og pila ka adlaw. Kay kanang bitaw na kay pangayoon sa Ginoo mas maayo nga naa kay sakripisyo. Kung nagsakripisyo man kang nagluhod, nindot po itong magsakripisyo ka nga way kaon magampo tubig. Tubig lang. Ana. Mupadayag jud ang buhi nga Dios tiyang gahom. Mupaila gid siya kung kinsa siya sa imong kinabuhi. Tungod kay successful kalampusan ang ato ang tun-an karon, ilhon pag yun nato atong buhi nga Dios. Karong panahon na kini di man tayo magdugay yun ang importante ang pag-ilagid nato sa itong buhi nga Dios. Karon lang ang panahon na katong ano ko ugwa ko natigwang di ko magsakit. Di ko ma-ICU. Nako nga dili man ko hingaon. Anong mga diabetes man ko? Ano yan ana ba niya? Akong mga ginikanan dili wala magud sila ana. Motang ingon sila nga sa stress po daw na ingon ana. Tapos na trigger sa malay panahon nga kanang i-invite ka ingon ana. Kato nga tayo, wala na gyud koy duha-duha. Feel na gyud nako. Anak ko kay Joran nga Joy, kung unsay kabubuton sa Ginoo sa ako ready na ako. Anak ko sa iya Akong huna-huna, di lang man na ikalain ni Pastor, kay ang lalaki, pwede naman gyud na mo change. No? Kay kung wala na ta, wala naman tayo mahimo. Realidad. Tinuod ni, di ba? Amen. Yes. Oh, tinuod na siya. Oh. Tinuod na siya. Muna nga, maingon ko nga, ang pagsalig lang siya. Pero ningingon ko, Lord, kung gikuha pa ko nimo, kato ng panahon nga, luya kaayo ko. Ingon ana.
Pero unsa man gyud imong ko Ginoo ang imong pagbuot sa akong kinabuhi, kun sa akong pag-serve sa imo karon, sa akong pag-ila sa imo karon Lord, ingon ko kay kabahin man ni sa successful no. Pag ila sa imo Lord, ingon ko kun i-purify pag gyud ko nimo, lawaton na ko Lord. Mulngol tanan gikan ako hospital ato. Dili pa unta ko paulion. Mamang di pa ka paulion sa doktor, ingon si Joren kay naay nakita sa imuhang dugo. Naku Joy, muuli gid ko karon kay isa na ko kasi manakapoy nakay sige gigla ayohon ra ko sa ako ang Ginoo. Mo to pag uli na ko dito mga higala na ko nga mga Katoliko, pastora luoyan nimo oy gilaygay ko ka pastora. Asa bilang te ang importante buhi manay gyud ko pero ang nasa kong hunahuna gilaygay man ko o wala na ko'y buhi nga Dios. Kana lang yun. Panahon mungulngol kaayo akong mga lawas, mungulngol, mahila ko oy sa kasakit. Pero ingon ko Lord kung unsa man klase hasala, original sin man or actual sin man ingon ko pa sa in taon ko Lord. Kay naa may original sin. Hinumduman ni nato. Kanang giingon nga sala sa mga katiguangan nga hangtod sa upat kay nanas Biblia, upat kay henerasyon ang kasuko sa Ginoo. Maputol lang na kung mahimo kang anak sa Ginoo. Ana. Nya ang actual sin kanang atong mahimo adlaw-adlaw nga dayon na tugtulog. Sikyat di ko kaniha. Lord, pasilo ako. No, nga actual sin, di ta malimot ana. Mo na gihangin na ko, no pasilo intang ko unsa man ni. Pero ngadto giayo ko sa Ginoo. Tested na gid nako na isa ka adlaw naghimo og prayer room. Ipasagdan ra ko ni pastor. Diya sa dako nga simbahan na diri sa kilid naghimo og prayer room para sa mga young people, women, ug men. Ang kinsa ang need nila ang presensya sa Ginoo o lamay kasagaran pastor na ang puwi ko dito mi. Ana. Tested na gid nako. Wala gid ko batiya og kapoy. Halos isa ka adlaw kung nagpanday atong prayer room. Gilili ko ni pastor gilili ko ni pastor dito. Umana. Sa kaayo sa Ginoo, gibalik niya akong gahom, niya ang iyang gahom. Una. Then si pastor pod gitestingan. Mo nagingon ako nga wala man tay kaaway nga lugar, nga hari, pero naay mga tao nga dili ganahan sa atoa maghimo og mga lakang para maguba ang atoang pagtuman sa Ginoo. Mo nay usa ka bantayanan. Mo nang adlaw-adlaw magpatabon ta sa gahom sa Ginoo. Si pastor pod gitira sa emosyonal. No. Gikuanan og mga pulong nga pastor nganong ingon ani man. Anong ingon ani man kang ikaw pa gani tudlo sa amo sa unang ingon ani nga ingon ani man pastor. Sa emosyonal pod gitira si pastor. Pero tungod sa atong buhi nga Dios. Ang katong matingala may usa may iyang nahiubsan. Nga, wag gani kabalo si pastor ug sa iyang sala tungod na lang kay alagad sa Ginoo nangayo siya pasaylo dito sa maong balay. Pero karon uban ang gawong grasya sa Ginoo, duha na ka Domingo nagsimba. Ingon ana. Na. Kamo siguro lahi-lahi pod mo og kaagi. Pero ang importante sa ato ang pag-ila nato sa atong buhi nga Dios, kinsa siya sa atong kinabuhi. Dios nato ang gialagaran. Dili ta malimot, dili nato kalimtan nga kita nagtuo sa Father, Son and Holy Spirit. Kay kuptan nato na, no? Father, He choose us. Son, He save us. And the Holy Spirit to control and restrain us. Aron dili ta makasala, mahilayo diha sa buhi nga Dios. Then, we believe that God is our Savior, our sanctifier, our healer, and our coming King. Di ta malimot ana kay nganuman usa na siya nga makapalig-on sa ato sa pagbulat nato sa iya ug sa ato ang pagpangayo sa iyang grasya adlaw-adlaw. Hello. How to prosper? According to life of King Hezekiah, his faithfulness. Naglampos siya ang pagkamatinumanon. Atong buhi nga Dios. Although sa una, personal nila nga mahikap makita, no? Pero kabalo naman ta ana. Mingon na karon nga ang Ginoo, ha. Kanang mga makita nga kanang panagway niya di man gyud na mao. Di man gyud artista na man gyud na. Pero pag dili ka anak sa Ginoo, time will come, dili kita kakita sa ato ang gialagaran. Mo na nga
maningkamot dito nga makakita ta siya. Amen. Puhon, no? Wala may relihiyon ning atua. Relasyonay sa Ginoo. Mo lang magsulwining ko kay ang ako ang pangtanggal sa stress, sulwining. Mo lang miingon ko sa mga Katoliko nga wala man tay relihiyonay kundi pagpakigrelasyon sa Ginoo. Tinuod jud pastora. Kinsa naghatag sa ako og message atong grabe ko? Dalan ako ka Katoliko. Ingon siya, pastora gibutang ka sa Ginoo sa lugar nga ingon ana tungod kay lig-unon kaniya. Karon feel na gyud nako. Feel na gyud ako. Ang kanang mga sama sa Assyria, sinikirib, sinakirib, ang sama sa ingon ana, katong mga tao mulok dawn sa atoa. Sagdiin lang na. Katong mga tao nga taas kayo ang tanaw silang kagalingon. Naa magiingon ana. Sagdiin lang na. No? Anong makapasakit sa atoa ba? Sagdiin lang na sila. Ang importante na ning gamot ta. No? Nakaron, kinsa man ang sama sa Assyria o sinakirib sa ato ang kinabuhi. Igsuon ang ato lang pagka-faithful sa ato ang buhi nga Dios. Mao'y atong kuptan. Ang verse ingon siya, verse 7 sa 2 King chapter 18. Giubanan siya kanunay sa Ginoo, busa nagmauswagon siya. Si King Hezekiah. Ang pulong sa Ginoo naga-remind ra mo gyud sa ato or naga-advise, no? Depende sa imuha kung unsa ang imuhang pag-ila sa atong buhi nga Dios, mao pod na ang kalampusan sa ato ang kinabuhi. Sa sitwasyon namo, the more pag nga nagaluhod ko, Lord, naay panahon nga Ginoo mo tilaw na pod unta kog lain nga simbahan. Usay na man pero di man ta pwede makabuot-buot. No? Mag-ampo lang gyud ta kay batud pa sa mga katigwangan, naglikay ka sa siga, naadto noon ka sa baga. Mo nang makadlok, mo nang ampo lang yun, hangtod kanunay mabatunan na to ang atong kalampusan, ang atong pagkamatinumanon. Then ang kanabitang pagsalig, pag-ampo, pagkamatinumanon, wow. Diha gyud nato mailahan kung kinsa ang Dios nga ato ang gialagaran.